Tawag sa pagsamba. Awit 71, 1-3. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapaya at malupit. Tulungan mo ako sapagkat ikaw ay matawid. Ako sana ay sagipin sa daing ko at makinig. Tayo pong lahat, ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas sa kanlungan, matatag na kahublihan o matibay na sanggalan. Santo Diyos na maalam, ikaw nga'yo'y aming pinapupurihan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa'yo nag-aalay at nananambahan ang lahat ng banal. Kerubin at serapin ay nagluluhuran sa pagsamba sa iyo walang hanggan. Santo, 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 hindi mamasdan ng makasalanang taong nadirimlan. Ang kaluwalhatian mo at kabanalan, puspos pag-ibig at kalinisan. Santo, 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 Diyos dinadakila ng tanang likha mo sa langit at lupa. Kabanal-banalan, mabaging luba, Diyos na tatlong personang dakila. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang banal, muli ay nagpapasalamat kami sa oras na ito na kami ay dinala mong muli sa iyong tahanan upang ikaw ay sambahin at papurihan. Salamat sa mga araw na nagdaan na kami ay iyong sinamahan at ginabayan sa aming buhay. Ikaw nawa ang manguna sa oras na ito sa aming pagsamba. Sa iyo, salamat sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga kahinaan, nawa ay mapatawad mo kami, mapalakas. Ikaw nawa ang aming masamba sa katotohanan, Panginoon. Sa mga kapatid namin na patungo rito, gabayan mo po sila at ingatan. Sa mensahe na ipagkakalob mo, Panginoon, nawa ito ay maisabuhay namin. Ikaw nawa ang aming mataas at mapuri. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Awitan, sama-sama po tayong kumindak at sumayaw habang inaawit natin ang Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily
kaming dapat itinataas, kundi ang iyong dakilang pangalan lang, o aming Diyos. Wala kaming dapat gawin, kundi ang umawit, papurihan ka, O Lord. Kaya sa umagang ito, Lord, tinatalaga namin ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming buong pagkatao, upang ang iyong banal na pangalan ay aming mapupurihan sa umagang ito. Kaya Lord, tanggapin mo pong lahat ang aming papuri at pagsamba. Winawaksi po lahat namin ang mga problema na mayroon kami bago kami umalis sa aming mga tahanan. Winawaksi po namin lahat ang mga bigat ng aming puso bago kami pumunta sa iglesyang ito, upang walang anumang makaabala, makahadlang sa aming pagpupuri sa iyo, dahil ang araw na ito ay natatanging araw mo, upang ikaw ay aming parangalan, upang ikaw ay aming purihin, upang ang iyong banal na pangalan lang ang makita, ang maghari at maramdaman ng bawat isa na naririto, O Lord God. Maging karapat-dapat nawa kami sa pagpupuring ito, O Lord. Maging karapat-dapat nawa kami sa aming pag-awit, sa aming pananalangin, sa pagsambit namin ng iyong mga salita sa umagang ito. Dahil ito ang araw mo at naririto kami upang ikaw ay parangalan. Kaya sa umagang ito, wala kaming gagawin kundi ang umawit, magpuri, itaas ka. Aawit kami forever, Panginoon, para maparangalan ka. Lahat, O aming Diyos, nang narito mula sa bata, babae, lalaki, may edad, may gulang, gawin mo po na puspos ang kanilang puso ng iyong banal na espiritu, umang sa aming pagsamba, mapangiti ka namin. At ang iyong pangalan lang ang maghahari at magniningning sa umagang ito. Kaya Church, Crossroads United Methodist Church, ibigay natin ang nararapat na papuri sa ating banal na Diyos sa umagang ito, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Of the Lord forever. Sa gutang pagbasa sa unang Korinto 13, 1-13. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw, pompiyang na kumakalampag. Bawat sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at mamalaking pananampalataya, ano pa't papalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nagiginihili at hindi nagayabang at ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinakatuwa ang gawaing masama, ngunit ikinakagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kapayapaan, magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kapangyarihan ng pagsalita ng iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi palubos ang ating kaalaman, ang mga kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan na nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na hanap nating makikilala ang Diyos. Bagya lamang ang malalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito.
tulad ng lubos ng pagkakilala niya sa akin. Tayo pong lahat. Kaya ang tatlong ito'y mananatili, mananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang may papurihan at ang anak at ang diwang banal, paghahari walang hanggan, nanguna at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Sige po. Salamat po sa buhay ng mga batang ito.
Tayo pong lahat ay tumayo at maging ibang mga bata na nandyan sa upuan ay dalhin po natin dito sa harapan at atin po silang ipanalangin. Dahil manalangin aming Diyos na banal, dakila at tapat, ng buhay at ng kalakasan. Salamat po muli sa buhay ng mga batang ito na kung saan ay patuloy na pinagkakalob nila ang kanilang mga buhay sa iyo sa kabila na hindi pa nila lubos na maunawaan ang kanilang ginagawa. Patuloy na nahahayag ka sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang mga batang ito na nasa harapan, maging ang mga batang kasama ng kanilang mga magulang. Maramdaman nila lagi ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, at makita kanila sa kanilang mga buhay. Salamat po sa iglesyang ito na nag-aalaga, nagpapahalaga sa mga batang ito upang makita ang kahalagahan ng kanilang mga buhay na sila ang susunod na generation ng aming iglesia. Pagpalain nyo rin po ang mga bata na nasa labas ng aming iglesia, Panginoon, anuman po ang kanilang mga nararanasan, nawa ay masumpungan ka rin nila at makilala ka rin nila sa kanilang mga buhay. Muli, pagpalain mo ang mga batang ito, yung mga iba na nag-aaral na, bigyan nyo po ng wisdom na nagmumula sa iyo. At laging palakihin na may banal na pagkatakot sa iyo. Bless nyo rin po ang kanilang mga magulang. Salamat po sa kanilang pahintulot na makasama namin ang kanilang mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga batang ito. Salamat po. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 1, talatang 4, 10. At ito ang maririnig at mababasa. Ang pagkatawag kay Jeremias. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga tao, sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako ang kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang marangal at sa mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itipon. Itayo at itanim. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 4, talatang 21 hanggang 30, na ganito po ang sinasabi. At sinabi nila sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat
Humanga sila sa kanya. Napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabiang ito, Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa niya ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi sa kanila, ko sa inyo, marinig, maraming biyuda sa Israel noon, manahon ni Elias, na hindi umulan sa loob ng 30 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Serenia, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noon, panahon ni Eliseo, wala ni isa man pinagaling at nilinis maliban sa naama na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinagboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. At sa huli, ngunit dumaan siya sa katagiliran at umalis. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin natin ang tugon. Ang iyong salita, O Diyos Ama, ay pagkain ng aking kaluluwa, ilaw ng buhay ko't kalakasan, laging nagbibigay kasiyahan. Amen.
Good morning po. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ngayon po ang first Sunday ng February at sineselebrate po natin ang Love Month. Kaya salamat po sa dakilang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sapagkat patuloy kang tapat, dakila sa bawat isa sa amin. Sa panimula po ng buwang ito, ay bayaan mo na patuloy naming makita ang iyong kapahayagan at maramdaman ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Sa iyong mga salita na aming mapakikinggan ay maging kalakasan ng bawat isa sa amin at magpaalala sa amin na mahal mo kami, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, ang topic po natin sa umagang ito ay hango sa Lucas chapter 4 verses 21 to 30. So ang hindi pagkilala sa ating Panginoon o Jesus, rejected. So ito po ay karugtong ng message last Sunday. Kung naaalala nyo pa po, ang message last Sunday ay tungkol sa ministry, sa preaching ni Jesus nung siya ay nagpapasimula pa lamang sa kanyang ministry, nung siya ay narito sa lupa. At siya ay nangaral ng may kapangyarihan. At sa simula, maraming tao ang naniwala at tunay nga na namangha sa kanyang pangangaral. But after that, nung na-realize nila, nakilala nila kung sino si Jesus, ay tunay nga na dito na nagkaroon ng problema. So, sa simula ay talagang nakita nila yung teaching ni Jesus. Di ba ano po yung kaibahan ni Jesus sa mga ibang tagapagturo? So yung kanyang turo ay may kapangyarihan, 'di ba? With authority. 'Di ba sa bawat isa sa atin ay tayo rin ay namamangha kapag meron tayong nakita na isang napakagaling na preacher, 'di ba? Amen po ba? Isang napakahusay na tagapaghatid ng mabuting balita. Subalit pagkatapos, kapag nakilala na natin siya, nakita natin yung kanyang background, yung kanyang pinagmulan, ay dito na unti-unting nawawalan yung ating desire, yung ating pagkilala sa Kanya. So ito po yung nangyari sa ating Panginoon dito po sa ating mensahe sa umagang ito, na kung saan ang ating Panginoon ay nangaral sa umpisa ng kanyang pangangaral ay talagang nakita nila yung kapahayagan, yung kadakilaan ng ating Panginoon, at subalit nung siya ay na-recognize na, diba, sino ba yan? Saan ba lang galing yan? Ano yung authority na mangaral siya? So, nandoon na lumabas yung kulang ng pananampalataya. So, nawalan sila ng pagtitiwala sa ating Panginoon at nakita nila yung kanyang background at dito nagumpisang hindi siya kilalanin. Hindi tanggapin yung kanyang mga aral na dinadala sa kanila. Kaya naman, sinabi ni Jesus na
na ikinagulat ng lahat ng tao, ipinaalala niya ang tungkol sa propeta Elias. So sabi sa Matthew chapter 13 verse 55, hindi ba't ito ang anak ng alwagi? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina at Santiago, Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? So nakilala nila ang ating Panginoon at dahil dito ay nawalan sila ng gana, nawalan sila ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So nakita nila kung sino yung nagsasalita sa kanila na isang kababayan nila at nandoon yung kaniyang pinagmulan at dahil doon ay nawalan sila ng gana na makinig sa ating Panginoon. So maging sa kasalukuyan, mga kapatid, napakaraming tao ang tila baga walang gana, di ba? Walang pagpapahalaga, walang desire na makinig, tumanggap ng salita ng ating Panginoon. Dahil sa iba't ibang kaparaanan. Marahil ang iba ay napakaabala. Napakaraming pinagkakaabalahang mga bagay na umaagaw sa atensyon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So minsan pa nga kahit na nandito na tayo sa loob ng church, napakaraming umaagaw sa ating atensyon. So ano po ba yung nilalaman ng ating mga isipan? So ano kaya yung nilalaman ng inyong mga isipan? Ano yung naglalaro sa ating mga isip? Habang nakikinig kayo sa sermon ni Pastor. Nagugutom na dyan. So, maging sa panahon ng ating Panginoon, nung na-realize nila, teka, di ba ito ay kababayan natin? Di ba ito ay anak ng karpentero? Ito ay anak ng isang alwagi? So doon nag-umpisa, mga kapatid, yung kanilang hindi pagkilala sa napakagandang mensahe na ipinapahayag ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa kanila. At dahil doon, anong sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, walang propeta sa kanyang sariling nayon. Diba dahil ano pong ibig sabihin nun? Diba kapag tayo ay nangaral, diba sa ating sariling lugar, diba kilala yung ating background, kilala kung sino tayo, alam yung ating buhay. Diba sa tingin nyo may maniniwala? So ganun din ang ating Panginoon. At naranyasan niya yung hindi pagtanggap ng kanyang mga kababayan. Di ba napakasakit nun? Na ikaw na sarili mong lugar, sarili mong pinagmula na hindi ka kilalanin, hindi maniwala sa'yo, ito ay naranasan ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagnanais na maipahayag ang salita ng Panginoon, maligtas sila, matanggapin nila yung salita ng Panginoon, ay ganon yung naging bunga. Kaya naman, ano ang naging tugon ng ating Panginoon? So sabi niya, ipinaalala niya ang tungkol kay Propeta Elias na naharap din ng gayong kawalan ng pananampalataya sa Israel nang magkaroon ng matinding tagtuyot. Kaya pinapunta siya ng Panginoon sa Hintil, sa isang balo sa Serapin, sa hiling ng Israel. At kung paano hindi naniwala ang tao kay Kristo, gayon din, hindi sila naniwala kay Propeta Eliseo.
So hindi lamang pala si Jesus yung naka-experience nito, kundi maging yung mga unang propeta. Diba, binanggit niya sa lumang tipan kay Propeta Eliseo na kung saan maging siya ay hindi rin pinaniwalaan ng mga tao nung kanyang kapanahunan at dahil doon siya ay pumunta sa isang lugar upang ipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya hindi niya pinagpala ang Israel, sa halip pinagaling niya ang isang hintil na ketongin sa 2 Hari chapter 5 verse 1. At ito ang ibig sabihin ni Jesus, kung tinanggihan siya ng mga Hudyo tulad ng pagtanggi nila kay Eliseo at Elias, tinatanggihan din nila at ibabaling sa iba ang kanyang pangangaral. So habang ang mga tao ay hindi tumatanggap, habang ang mga tao ay hindi kumikilala sa ating Panginoon, namimiss nila yung pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Napapalagpas nila yung presensya ng Panginoon. Napapalampas nila yung napakagandang panukala, yung napakagandang plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? At nasasayang yung pagkakataon, katulad sa mga Israelita ng panahon ng mga propeta, na kung saan sa kanilang ginawang pangangaral, meron ding hindi naniwala sa kanila at maging sa ating Panginoon. So anong ginawa kay Jesus? So dahil doon sa sinabi ng ating Panginoon, sila ay nagalit at nag-alab ang kanilang puso sa galit at siya ay pinag-isipang patayin at ibulid sa bangin malapit sa bayan. Subalit mahimala siyang nakatakas sa kanila. John chapter 8 verse 59. John chapter 10 verse 39. Dahil hindi pa iyon ang time para si Jesus ay mamatay at hindi pa sa ganong kaparaanan. Ano po ang ating mapapansin sa Ebanghelyo sa umagang ito? Kung ating mapapansin, ang nais ng mga tao ay kung ano ang kanilang mapapala. Magiging pakinabang bago sila lumapit at magtiwala. Di ba, kung minsan dumarating yung time kapag tayo ay nag-invite dito sa loob ng church, kapag meron tayong sinabihan, tatanungin sa atin, ano bang meron dyan? Diba, ano bang mapapala namin dyan kapag sumama kami sa iyo? So ito yung nais ng mga tao, maging sa ating kapanahunan. Ang nais nila ay pakinabang. Ngunit ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi sa Matthew chapter 10 verse 14 and 15, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o sa bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. At sa 15, sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay hindi higit na mabigat ang ipaparusa sa mga taong o bayang nauna dinanas ng mga taga Sodoma at Gomora. So mga kapatid, doon pala sa mga tao na ayaw kumilala, doon sa mga tao na ayaw tumanggap sa salita ng Panginoon, hindi tayo yung nireject. Amen po ba? Kundi sino? Si Jesus. Ang Diyos na siyang ipinapangaral natin. At kapag nangyari yon, ay napapalampas yung kaligtasang dapat sana ay tatanggapin nila. At dito nakita natin yung kawalan ng pananampalataya ng mga tao nung kapanahunang iyon. So, ano mga kapatid, yung tanda ng kawalan ng pananampalataya? Number 1,
hindi pagtanggap sa kanyang mga salita. So maraming tao ang hindi kumikilala sa ating Panginoon. Dito sa ating ebanghelyo, sabi dito, hindi ba ito ang anak ni Jose na isang karpentero? No, sa halip na mag-focus sila sa mensahe na ipinapahayag ng ating Panginoon, ang nakita nila ay yung kaniyang katayuan sa buhay. Pangalawa, hindi naniniwala sa ating Panginoon sapagkat ang nais nila ay gumawa siya ng marami pang tanda. At ang sabi nila, hayaan ninyong pagalingin niya ang isa mula sa sarili niyang bayan. So nabalitaan nila yung ginagawa niyang pagpapagaling sa ibang nayon at nais pa nila ng mas marami pang mga palatandaan o sign upang sila ay maniwala sa ating Panginoon. So ano naman ang dulot ng kawalan ng pananampalataya, mga kapatid? Batay dito sa ating pinag-aaralan. So kumuha lang ako ng dalawa. Una, hindi makagawa ng pagkilos ang Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo, maging tayo man sa ating mga buhay, kung tayo ay nawawala ng pananampalataya, kung tayo ay hindi naniniwala, hindi makagawa, makakilos ang ating Panginoon. Amen po ba? So naniniwala ba kayo? Naniniwala po ba kayo? Parang ang hina ah. Naniniwala po ba kayo? So naniniwala ba kayo nakikilos ang Diyos sa lugar na ito? Oh, sige po, sama-sama tayong magtulungan. Di ba? Hindi makagawa, hindi makakilos ang Panginoon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. At ang nangyari pa ay ibinaling ng Diyos yung blessing na dapat ipagkakaloob sa kanila, yung gantimpala na dapat ipagkakaloob sa kanila ay ibinigay niya sa mga hintil dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. So namimiss natin, mga kapatid, yung napakagandang plano ng Diyos kapag tayo ay hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka na merong kayang gawin ang Diyos sa bawat isa sa atin at lalo tigit sa ating iglesia. Amen po ba? So excited na ba kayo? Excited na ba tayo, mga kapatid? Na pagpasok natin dito ay makakaramdam na tayo ng lamig. So, paniwalaan natin to dahil kayang-kayang gawin ng Panginoon ito. At ang Panginoon ay kumikilos na sa mga sumandaling ito. At tayo rin ay inaanyayahan sa ating pagkilos. Pangalawa, nawawala ng pagkakataon sa kaligtasang bigay ng Diyos. So katulad po ng nangyari dito, ay binaling niya ang kanyang pangangaral sa mga hintil, katulad ng kanyang halimbawa, kapag ang tao ay hindi nananampalataya sa ating Panginoon, namimiss nila yung opportunity, yung napakagandang plano na nais ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo nandoon yung ating pananampalataya. At dito pa lang sa lupa, nararamdaman na natin yung plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Dito pa lang sa lupa ay nararamdaman na natin yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ano po yung aral ng Ebanghelyo sa umagang ito na nais niyang iiwan sa bawat isa sa atin? Una, panatilihin natin ang ating pananampalataya. So paano ba natin pananatilihin yung ating pananampalataya? Sa napakaraming distraction, napakagulong sanglibutang ito, napakaraming challenges,
So manatili tayong nakaugnay sa Panginoon. Amen po ba? Manatili tayong nakaugnay sa source ng ating strength. Ito po ay walang iba kundi sa ating Panginoon. Manatili tayong sa Kanyang mga banal na gawain upang yung alab, yung apoy, yung ating pananampalataya ay magpatuloy na sumigla sa ating mga buhay. Pangalawa, huwag nating pagdudahan at tanggihan ang mga aral ng ating Panginoon. So paniwalaan natin ito ng buong puso. Amen po ba? Paniwalaan natin ito ng buong puso, mga kapatid. Yung kapangyarihan, yung katapatan ng Panginoon na kung paanong pinagpala niya ang mga unang taong nagtiwala at nanampalataya sa Kanya, ay kayang-kaya rin itong gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nang higit sa kayang abutin ng ating isipan. Amen po ba? Kayang-kayang itong ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At yung pangatlo, mga kapatid, dito ako magwawakas, ilapit natin sa Panginoon ang mga hindi pa kumikilala sa Kanya. So wag tayong makontento, mga kapatid, na tayo lang yung makatanggap ng blessing. Amen po ba? Wag tayong makampante na tayo lang yung makakapiling ng ating Panginoon, bagkus maging burden ng bawat isa sa atin. Yung ating mga kamag-anak na hindi pa natin nakikita sa loob ng church. Yung ating mga kaibigan na hindi pa natin nakikita na kumikilala sa Kanya. Yung ating mga mahal sa buhay na nawawala, di ba? Nagwawala, kumakawala, ay idulog natin sa Panginoon upang ang Panginoon ay patuloy na malugod sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa umagang ito, purihin ang Panginoon dahil tayo ay kumilala sa Kanya. Amen po ba? Pinapatigil na ako. Sige po, titigil na ako. At tanggapin natin yung aral na nagmumula sa Kanya. So, dito po magwawakas yung aking homily sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Ipinakita mo yung magiging bunga ng hindi pagkilala, hindi pagsunod sa iyong mga aral. Tunay nga, Panginoon, na napakaraming tao na magpahanggang sa ngayon ay matigas ang kanilang puso, ang kanilang isipan, na sa kabila ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan ay patuloy na nagwawalang bahala upang hindi ka kilalanin at upang hindi maniwala sa iyo. Bayano, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maging instrumento ng pagbabago. Hindi lamang sa aming pamilya, kundi maging sa aming lipunang ginagalawan, na kung saan kami ang maging tagapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat binuksan mo ang aming matang espiritual upang makita ang kahalagahan ng iyong mga banal na salita. Kaya naman, Panginoon, bayaan mo na patuloy kaming maniwala, patuloy kaming manampalataya, patuloy kaming sumunod sa iyo ng may katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nagpahayag sa bawat isa sa amin. Kaya naman kinikilala namin ito ng may katapatan. Bayaan mo na patuloy kaming maging malakas. Patuloy naming makita ang iyong kapahayagan at patuloy na maibahagi sa iba ang iyong mga dakilang salita. Huwag po kaming maprostrate, huwag po kaming mainis kung
yung mga binabahagi na namin ay tila baga walang response, walang tugon sa aming mga ipinapahayag sa kanila. Patuloy namin silang pagtiyagaan, patuloy namin silang pagsumikapan, dahil ito rin po yung mga attitude, yung mga ugali namin nung hindi pa kami nakakilala sa iyo. At salamat po doon sa mga tao na ginamit mo, na nagtiyaga sa amin, nagpakilala sa amin, nag-introduce sa amin ng iyong mga salita. Kaya tulungan mo kami na ito rin ang maging desire ng aming mga puso. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang biyaya na pinagkaloob sa atin. Mapapanggan po natin ang tanging bilang ng mga kalalakihan ng Crossroad. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the line, send the line. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the line, send the line, send the line. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, and the golden offering of the cross we lay. Send the light, send the light. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray the grace everywhere about. Send the light, send the light. And
Sige po, salamat po sa napagandang mensahe ng awit ng mga kalalakihan at ng ibang sumama po doon. Sige po, nasa panahon po tayo ng ating banal na punan. Tinatawagan po ang mga communion assistant. Nagmumula at paririto upang kumain ang mga nabuhay at mamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesia ang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang panalangin po ng pagsisisi, tayo pong lahat, makapangyarihang Diyos, Ama na aming Panginoong Isokristo, lumalang na lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at tinatangis ang mga kasamaan sa tuwi-tuwi na aming nagagawa. Sa pag-iisip, sa pagsasalita at gawa laban sa iyong kamahalan. Iniwan namin hindi tapos ang mga bagay na narapat naming gawin, ngunit ikaw, O Panginoon, maawa ka sa amin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasamaan. Marapatin mo na kami ay maglugod sa iyo sa pagbabago ng buhay, sa karangalan, kahalatian ng iyong pangalan, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Narito po ang salita ng kapanatagan. Kung sino man ay nagkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Sa Jesucristo ang matuwid, siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan. Sapagkat mayroong isang katawan lamang, sapagkat nakikibahagi tayong lahat sa isang tinapay, isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpapasalamat. Dito nakaugat ang ating pagkakaisa. Isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo, ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat. Ito ang saro na ating pinagpapasalamat, ang luminis sa lahat ng buong sanglibutan. Ngayon po ang dulang ng Panginoon ay bukas na. Tayo pong lahat ay welcome at inaanyayahan po. Purihin ang Panginoon sa mga batang ito. Nawa ay patuloy nilang maunawaan ang kanilang ginagawa sa kanilang murang isipan. Na maging ang ating Panginoon ay minahal ng Diyos. Tinanggap niya ang mga bata. Maging sila man ay bahagi at mayroong biyaya na tinanggap sa ating Panginoon. Kaya naman ang mga batang ito ay patuloy nating mahalin, palakihin na may banal na pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pakikibahagi sa lingguhang pag-aaral, pag-awit sa kids choir at ganun din sa kanila pang mga activities sa ating iglesia. Ganun din ang mga kabataan na kung saan kanilang tumatayong guide at mga ate at kuya na nagpapaalala sa kanila kung paanong mabuti ang Panginoon.
ng ating Panginoon ay narito sa lupa. Siya'y dumampot ng tinapay at nang nakapagpasalamat, kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Kanin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong kanin ang katawan ng ating Panginoon, mga bata. Pagkatapos, hapunan siya at nakapagpasalamat, dinampot niya ang saro at kaya sinabi, ito ang aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong inumin. Ang wika ng ating Panginoon, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa katulad nila naghahari ang Diyos. Humayo kayo mga bata, mga kabataan, sama nila taglay ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Sige po, patuloy po tayong makibahagi sa ating banal na hapunan at patuloy po natin itong gawin na may pag-alaala sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon na hindi lamang tayo inibig sa salita kundi maging sa gawa sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay sa bawat isa sa atin. Ating Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Napakalaki ng kanyang pag-ibig sa atin. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa sa ating pagtanggap ng Holy Communion, patuloy nating maalala ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. At alalahanin din natin kung ano yung pwede naman nating gawin para sa Kanya bilang tanda rin ng ating pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos na unang umibig sa bawat isa sa atin. Sige po, patuloy nating gawin ng may solemnity ang ating Holy Communion. Tayo ay patuloy na dumulog sa Kanya habang tayo ay nasa harapan. At ganoon din yung mga nakatapos na ipanalangin natin ng bawat isa. Di po, ng ating Panginoon ay narito sa lupa, siya ay dumampot ng tinapay at nakapagpasalamat niya. Sinabi, ito ang aking katawan. Kunin at kanin ito. Kunin at inumin ito. Sige po, sabay-sabay po nating kanin ang katawan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng hapunan, dumampot ng saro at nakapagpasalamat kaya sinabi, ito ang aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong inumin. Ang wika ng ating Panginoon, minahal ko kayo, kaya naman dapat din kayong magmahalan. Humayo kayong taglay ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. At mahalin ang lahat ng uri ng tao, lalo tigit ang hindi kaibig-ibig. Amen. Sige po, patuloy po natin gawin ang ating banal na hapunan. Patuloy natin gawin ang may kabanalan, kaayusan, at katahimikan ng ating pakikibahagi sa kanyang banal na dulang upang patuloy nating maranasan ang kanyang kapahayagan habang ito ay ginagawa natin.
Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay buong pusong nagtitiwala at kumikilala sa kanyang dakilang kapangyarihan. At pangdanggap natin ang banal na hapunan ay pagkilala sa Panginoon sa kanyang magagawa sa ating mga buhay. At pagkilala sa kanyang katapatan at pakikibahagi sa kanyang mga biyaya. Noong ating Panginoon ay narito sa lupa, siya ay dumampot ng tinapay at nakapagpasalamat niya, sinabi, ito ang aking katawan, kunin at kanin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong kanin. Pagkatapos ng hapunan, siya ay nanalangin at dumampot ng saro, ito ang aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong inumin. Ang wika ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Humayo kayo at taglayin ang tamang daan at patuloy na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Yung ating Panginoon ay narito sa lupa, siya ay dumampot ng tinapay, nakapagpasalamat niya, sinabi, ito ang aking katawan, kanin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. Matapos ng hapunan, siya ay nanalangit, nakapagpasalamat, kanya kinuha ang saro, ito ang aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Ang wika ng ating Panginoon, humayo kayo. Bautismuhan niyo ang lahat ng bansa, turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. At lagi niyong tatandaan, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Ang dalangin ng pagpapasalamat. Wala hanggang Diyos, pinagpapasalamat po namin sa iyo ang ministerong ito, na kung saan ibinigay mo ang iyong sarili sa amin, igawad mo makahayo kami sa sanglibutan sa lakas ng iyong diwa, upang bigay ang aming sarili para sa iba, sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Gawin po natin ang paghahandog ng ikapo, pangako, coin, seed at pasasalamat. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala.
Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito bilang tanda ng patuloy na pagkilala ng iyong mga anak sa iyong kabutihan, pagmamahal at katapatan. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, at patuloy na gamitin para sa lalo pang ikalalawak ng iyong ministeryo. At gigit sa lahat, patuloy niyo rin pong pagpalain ang iglesyang ito, basbasan ang lahat ng kanyang pangailangan at tugunan, Panginoon, at nagtitiwala kaming ikaw ang magkakaloob ng maraming mga biyaya upang maipaayos, maipagawa ang iyong banal na tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Tayo po ay tumayo, awitin po natin ang pagtatalaga at pasasalamat. Maray po nating dalhin ang ating pledge of faith sa harapan. O Diyos naming Ama, laging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwi-tuwi na namamalagi ang awat pagsinta. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking matatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Taganitagulan at sa tag-araw, araw at bitu'y kumikina, nag-aawitan na may kasayahan. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay. Sino man po ang may mga kahilingan, naya ko po kayo sa harapan. Dalhin ang inyong mga panalangin at ganoon din ang pledge of faith. Aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kang naming pinapupurihan at pinasasalamatan dahil tunay kang matapat sa bawat isa sa amin. Hindi mo po kami pinagkukulang, hindi mo kami pinababayaan. Lagi kang nariyan at laging ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Kaya naman lubos-lubos ang aming kagalakan sa aming mga puso dahil alam namin lagi mo kaming sinasamahan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya nga salamat po sa mga oras na ito. Sama-sama kaming nananalangin. Ipinapahayag ang panalangin ng aming mga puso at pinapahayag ang aming mga kahilingan sa iyo. Nagtitiwala po kami na ikaw ang Diyos na kayang tumugon ng aming mga panalangin.
At ikaw ang Diyos na kayang magpakita sa amin ng mga bagay-bagay na higit sa aming inaasahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pag-ibig na ipinararanas mo sa amin. Salamat din po sa iyong mga anak na naririto sa luhuran, anuman po ang kanilang ipinagpipray. Marahil lang iba sa kanila ay kagalingang pisikal. Salamat po. Marahil lang iba sa kanila ay nagpapasalamat dahil sa kanilang mga natamong biyaya. Marahil lang iba ay nagpapasalamat dahil napakabuti mo sa kanila. Ganon din po sa mga naupo sa kanilang mga upuan at nanonood sa FB Live. Tunay nga, Panginoon, kung bibilangin namin ang mga biyaya na tinatanggap namin sa iyo, hindi po namin kayang bilangin. Kaya naman patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat din po sa lahat ng patuloy na nagpa-participate, nagbabahagi ng kanilang pledge of faith, Panginoon. Nagtitiwala kami na mas marami pang mga biyaya ang ibubuhos mo upang matugunan ang pangangailangan ng iyong banal na templo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na nakikiisa, nagbibigay ng kanilang resources, Panginoon. Salamat po. Salamat din po, Panginoon, at naging successful ang pagpunta namin sa Casas Family, kila Kuya Arnel at Doktora Pinky sa kanilang pagtugon sa iyong pagawain. Marami pong salamat sa kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. At sa lahat pa po ng tumutugon at tutugon, nagtitiwala kami na ikaw ang siyang kikilos, ikaw ang siyang gagawa, ikaw ang magpapakita ng mga bagay-bagay na kung saan pupunta pa lamang kami o magpapadala pa lang kami ng letter, Panginoon, ay tumugon na po sila dahil hinipo mo na po sila at ikaw na ang nagpahayag sa kanila, dakilang Diyos. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, at bayaan mo na masaksihan namin ang iyong presensya, ang iyong kabutihan sa iglesyang ito na maraming beses mo nang pinatunayan, dakilang Diyos. Maraming beses mo nang ipinakita ang iyong katapatan. Bayaan mong sa pamamagitan ng pagre-renovate nito ay ipakita mong muli ang iyong kapangyarihan at minsan pa papatunayan mo na ikaw ay Diyos na siyang sinamba na mga unang nagtiwala at nanampalataya sa iyo. Kaya nga sa mga oras na ito, naririto ka sa aming kalagitnaan, niyayakap mo ang bawat isa sa amin, wala kang nilalampasan at ikaw ay nagpapahayag sa aming mga buhay at anuman po ang desire ng aming mga puso, ikaw ay unti-unting tumutugon, ikaw ay unti-unting nakikita ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon, na kung saan may mga tao na nawala ng pananampalataya, may mga taong nawala ng pag-asa, may mga taong nawala ng pagtugon sa iyong pananawagan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami nakahandang tumugon sa iyong pananawagan sa bawat isa sa amin. Ganon din po, patuloy ko pong pinagpipray sa iyo, mga kapatid namin na humihingi ng magandang kalusugan. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob mo kay Tatay Eli, kay Ate Esther at sa iba pang may mga karamdaman, kay Ma'am Ami. Pinagpipray ko po silang lahat sa iyo. Patuloy niyo pong palakasin ang mga anak mong ito upang muli makasama na namin sila sa iyong tahanan. Pinagpipray ko rin sa iyo si kapatid Naan. Tulungan niyo po siya sa kanyang kalagayan. In the name of Jesus, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Bless niyo po si Kuya Will at si MJ, Panginoon, at patuloy silang pagtiwala at manampalataya sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga shortcoming. Kung pagka minsan nawawalan din kami ng tiwala,
Kung pagkaminsan nagdududa rin kami sa iyong kakayahan, kung pagkaminsan nagrereklamo kami, Panginoon, na sa halip na kami ay makiisa at tumulong sa iyong pagawain, ay nakikita pa po ang hindi pagsangayon. Pagkaisahin niyo po kami, Panginoon, at itanim mo sa aming puso't isipan na ikaw ang Diyos na siyang may pagawain nito upang kami ay patuloy na magkaisa at patuloy na ipakita ang pagmamahal namin sa iyo sa pamamagitan ng pagtugon sa gawaing ito. Nakilang Diyos, pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, ngunit hindi sila nawawala sa aming mga panalangin. Ano man po ang kanilang mga kahilingan sa iyo, bigyan niyo po ng katuparan at ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga gawain tulad po ng aming council meeting mamaya, ang aming nalalapit na church conference. Bayaan mo na minsan pa ay kilalanin namin yung iyong katapatan sa iglesyang ito. Minsan pa ay reminisce namin yung iyong kabutihan at alam namin, Panginoon, na hindi ka patapos sa iglesyang ito na magpala. Hindi ka patapos sa iglesyang ito na gumawa. Hindi ka patapos na ipakita na ikaw ay tapat na Diyos na aming pinaglilingkuran, na kung saan, kung papanong ikaw ay kumilos sa iba't ibang kaparaanan sa iba't ibang dako. Ikaw din ay patuloy nakikilos sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, nakilang Diyos. Patuloy ko pong pinagpipray sa iyo ang mga kapatid namin na may nagsisipag-aral, ang mga bata. Tulungan niyo po ang mga kabataan. Bigyan niyo po sila ng wisdom, lalo na po sa kanilang mga requirements sa school, Panginoon. Sa kanilang third grading o at mga midterm exam, Panginoon, mga report, tulungan niyo po sila. Ganon din po sa mga opisina, sa paaralan na kinabibilangan ng iyong mga anak, mga tanggapan na kanilang kinabibilangan, ingatan niyo po sila sa kanilang pagpasok. At doon po sa mga kapatid namin na may mga negosyo, sa mga kapatid namin na may mga pinagkakakitaan, patuloy niyo rin pong pagpalain ito sa bawat isa sa kanila at ipakita ang iyong kapahayagan. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Kulang po ang mga salita sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak na naglilingkod sa iglesyang ito. Sa iba't ibang uri ng kaparaanan, alam ko po na hindi nawawala ng kabuluhan ang kanilang mga paglilingkod, ang pagbibigay ng kanilang tinatangkilik, ang pagbibigay ng kanilang oras, ang pagbibigay ng kanilang mga talento, at iba't ibang way ng kanilang paglilingkod sa iglesyang ito. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po sa kanilang pagtugon, dakilang Diyos, sa iyong ministeryo. Patuloy niyo po silang pagpalain at nawa maging kagalakan sa kanila ang maglingkod at sumunod sa iyo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. At nakahanda po kaming maglingkod sa iyo ng may pagpapakumbaba at pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Kapayapaan, kapayapaan, mga pangako mo umaakbay, ang pag-asa't lakas ay sumisilang. Ang lahat ng ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang
Tagapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church family, FB friend, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga sa lahat. Meron mo daw manok ni San Pedro. Bago ang lahat po ay inaanyayahan ang miyembro ng konseho na dumalo sa isang pagpupulong po right after pagkatapos po natin dito. Sa second floor, Kuya Jean, ano? Ang ating pong speaker para sa February 9 na pananambahan ay si Pastor Moises Olermo po. Ang ating liturgist ay ang kapatid na Crisilda Ravida. Ang mga ushers natin ay si Vanessa Armas at saka si Angela Lu Litaw. Para sa ating lector ay si Michelle Uy. At ating acolyte ay si Kervin Samson at si Tiara Brel Ricana. Ang ating midweek po sa February 5, ang ating tagapagsalita ay ang kapatid na Helen Peñaflor at ang ating liturgist ay si kapatid na Leticia Pineno. At ang para sa ating awit po, message of song ay ang ating CUMC MYF. Ang magdiriwang po ng karawan para sa February 6 ay si Evangeline Sadsad at si
Cherry Ann Malo. Dalawa lang po sila. Muli maraming salamat po sa nagkaloob ng mga flowers, no? At ang panawagan ay kung sino pa rin po ang gustong magkaloob ng mga bulaklak para sa ating altar, ay approach lang po natin si Ate Sol at si kapatid na Riza para sa inyong offering para sa flowers. Ang ating pong Charge Conference ay gaganapin sa Feb 22 sa alas 9 ng umaga at